Good day mga ka-sports natin dyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, Creamline Cool Smashers versus Signal HD Spikers maghaharap nga sa Grand Slam para sa Battle for Gold. Sino ang magwawagi? Sino ang tunay na malakas? Matatandaan nga natin ng Reinforced Conference ay pumalag ang nasabi natin Signal HD Spikers sa elimination round at quarterfinal at muntikan na ngang matalo pa ang Creamline Cool Smashers. Ngunit ngayon sa Invitational ay kitang-kita natin na talagang nagpursige rin itong si MJ Perez at buhat na buhat niya ang kanyang team. At syempre dahil bumalik na nga si Dawn Makandili Katintig ay sobrang laki ng naitulong niya sa team ng Signal. Kita natin na grabe talaga ang kanyang floor defense at pinahirapan nga ang Kurashiki Ablaze. Ngayon, eto na. Magaganap na mamaya alas 6 ang laban ng Creamline at ng Signal. Pero alam nyo ba, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, wala na talagang pag-asa ang Signal manalo sa Creamline Cool Smashers. Creamline pa rin ang magtatagumpay at mag-uuwi nga ng gold medal. I'm sure si MG ang magiging MVP or si Bernadette Fons. Alamin natin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Signal HD Spikers, sobrang tuwang-tuwa nga sila dahil nakapasok sila sa Battle for Gold. At eto na nga, gitgitan ang labanan mamaya kontra nga sa Creamline Cool Smashers at alam nila na ang Creamline ay isa sa mga pinakamalakas na team at never fangain nila itong natalo ngayon conference. At dahil dito, sure tayo na magdodoble effort itong si Dawn Makandili Katindig, lalo't nagsalita nga siya na sabi niya hindi niya raw papakawalan ang pagkakataon na ito. So dahil nga siya talaga ang isa sa pinakasusi pagdating sa floor defense dahil sobrang nag-excel talaga itong si Dawn Makandili at wala naman tayong masasabi dyan, magaling talaga siya na libero. Pero kilala natin na ang Creamline Cool Smashers, Bernadette Fons, Gemma Galanza at kahit si Kayla Atienza, Ella De Jesus ay sobrang gaganda niyan mag-receive. Kung kaya nga dito nagkamali noon ang Signal HD Spikers, madalas nilang batuhin ng bola kapag nag-serve sila si Bernadette Fons pero hindi sila nagiging successful dahil si Fons ay magaling nga mag-receive. At mas maganda nga ang services ng Creamline Cool Smashers kung ikukumpara sa kanila. Kahit may Dawn Makandili Katindig sila ay hindi nga sila umubra ng sa Invitational Conference pagharap nila. Kung kaya ngayon lalo na championship na ay hindi dito magpapatalo ang Creamline Cool Smashers. Baka nga mamaya hindi sila makakuha kahit isang set man lamang. If ever naman matalo ang Creamline Cool Smashers ng Signal, happy pa rin ako dahil sobrang humble naman kasi ni Ces Molina. Kaya kung mga nanalo sila, deserve naman nila yan mga ka-sports. Pero syempre, solid Creamline Cool Smashers tayo at naniniwala ako na kayang-kaya tapusin ng Creamline ang Signal sa loob lamang ng 3 set mamaya. Pero syempre, kinakailangan pagbigyan naman nila ang Signal kahit isang set para naman hindi naman mahalata na sobrang galing na talaga nila. Dahil kilala naman natin na ang Creamline ay marami talagang mga pasabog, lalot kapag Grand Slam na ay hindi ito magpapakabog. Bumalik na nga ang tunay na Barbie Darna Gemma Galanza at narito na nga kung saan nga ng game nga nila kontra sa Farm Fresh Foxes ay naging player of the game nga ang ating Queen Gemma Galanza at siya lang ang naka-double digit. At eto na nga mga ka-sports natin dyan ang pinakahihintay ng lahat mamaya. Sino-sino ba sa tingin nyo ang magkakaroon ng award? Para sa akin, ang champion nga dito ay ang Creamline MVP, kung hindi si Michelle Gumabaw, si Pons ulit. Pero malakas ang kutob ko na si Michelle Gumabaw.
ang magiging MVP ngayon conference. Kasi kitang-kita natin na talagang nagpupursigi itong si Michelle Gumabaw at deserve niya naman yan. Naku, pag nagkataon, nagkaroon ng MVP or final MVP itong si Michelle Gumabaw, sobrang dami na talaga. Lahat ng mga MVP ay narito na nga sa Creamline Cool Smashers. Grabe, sino pa kaya ang kanila makakatapat? Pero may usap-usapan nga na si Jaja Santiago ay babalik sa Pilipinas. Baka ito na ba ang magiging threat ng Creamline? Well, abangan natin yan. Pero sa ngayon, congratulations advance sa ating Creamline Cool Smashers. Sure tayo 100% sila na ang champion. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.